One, two, three, come on! Come on, come on. Hi, what's up guys? Nandito po ako ulit, nagbabalik. Jamiel Perez po para magbigay sa inyo ng update regarding doon kay Adobo, the Mama Dog. From last studs, naka 23 days na tayo ngayon. So, magbibigay ako sa inyo ng video. Sana ma-observe nyo kung ano yung mga pagbabago dun sa kanya. Yung paglaki ng belly niya, yung nipples niya nagiging pinkish, and yun, medyo lumalaki na siya, nagbibuild na yung katawan niya for pregnancy. At ganun pa rin yung diet, hindi pa rin natin binabago. Yung stopper na para minimal yung paggalaw niya, hindi siya pwedeng tumayo, hindi siya pwedeng maglikot, yan, tinatakpan pa rin natin para maiwasan natin yung stress, yung masyadong magalaw, yan, maharot, yan, hindi natin pwedeng pabayaan yon. At guys, meron akong sasabihin sa inyo, ibabalita sa inyo. Sobrang thankful kami na at last, eto na, dumating na yung papel ni Mama Dog. Yan, naka-register na siya through ABKC. Yan, sa tulong ng nag-iisa nating one and only Mr. John Inerba. Yan, natumulong sa akin para malakad yung papel ni Adobo, ma-permanent siya for ABKC register. Ito na siya guys, yan, ABKC. Yan, kung mapapansin nyo. Okay guys, ito na yun. So, ang problema na lang is may papel siya na UKC. So, kailangan namin siyang ipa-register dahil si Gringo, yung mail stud niya is UKC register. So, magiging magkakaproblema kasi hindi naman sila parehas. Okay. Ito na yung papel. Yan. Ayan siya guys. Ito na yung papel niya. Okay. Thankful kami kay Sir John Inerba. Ito na yung mga ano niya. Yan, makikita nyo na dyan yung pinanggalingan ng bloodline, family tree, kung kanino nang galing na owner. Yan, kay Sir Emil de la Cruz. Okay. Very thank you talaga. Okay guys. At yun nga guys, thanks God na natapos na tong ABKC. Sobrang alam niyo na may pandemic, kaya mahirap maglakad ng papers. All you have to do is magantay lang kayo, tiwala lang dun sa tao na inas nyo na tumulong sa inyo. Yan. At hopefully sana malakad namin yung UKC para hindi kami magkaroon ng problema. Magtatanong-tanong ako kung kanino pa kami need magpatulong or pwedeng magpatulong. Okay. At doon pala sa pregnancy stage or development stage ni Mama Dog, ingat pa rin tayo doon sa mga mayroong pregnant na Mama Dog. Ingat tayo sa false pregnancy. So hindi tayo pwedeng magtiwala na pabayaan sila na magharot, makipagharutan, or ma-stress sa ibang tao pag may nakikita yung kahol ng kahol. Yan, at syempre, bantayan natin sila. Most of the time, dapat tinitingnan natin sila kung ano yung mga movements. At syempre, follow the procedure kung ano pa rin yung dapat para sa kanila. Maintain pa rin yung cleanliness. Tapos, if ever na mainit dun sa pwesto nila, bigyan natin sila ng ventilation, or wag natin pabayaang mainitan kasi stress sa kanila yun kawawa naman. As much as possible, ibigay natin yung best sa kanila kasi in the end, malay natin, bigyan tayo ng magagandang puppy. Alam mo yun,
part of the family na rin yon. Paglabas nila, bigyan natin yung best natin dun sa mga merong pregnant mama dog dyan, nakagaya ko. So, dun sa mga first timer, kung meron kayong mga katanungan, pwede kayong magtanong sa akin or dun sa mga ibang breeders. Kasi ako nag-start pa lang din ako, so through my experience, may share ko sa inyo yun. Or mag-comment kayo kung ano man yung may mga katanungan kayo. Ayun. So, hopefully, yun. Magbibigay na ako ng update from first month, yung 1 month na ma-reach natin yung stage na yun. Palagi na ako magbibigay ng update regarding sa kanya. So, kailangan matutukan na natin kung ano ba yung kalalabasan. Kung magiging okay ba talaga or better luck next time tayo. Okay? So guys, don't forget to like, share, and subscribe. Okay? Thank you guys. Ano sa tingin nyo? Guys? Medyo nagiging pinkish na yung ano niya. Tinanggalan ko lang siya ng top niya. Cage para makita ko siya. Makita ko siya mabuti. Liwanag.
Ayan guys, lumalaki na. May bilog na. Hindi ka baba. Hindi ka baba. Like, share, and subscribe.